occupy all faculties of our lives, Lord. We pray that you occupy us, O God. Turuan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang guro namin sa hapon ito. At ako lamang po ay yung instrumento o Diyos para maibahagi po ang iyong mga banal na salita. And Father, we just depend on your power. We just depend on the understanding of God that comes from the Father, this is our prayer, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Ito yan. Talagang lumalapit ang timon mo, Kailan word of God, saka nag-drill yung depende sa inyo kung yung nag-drill o yung salita ng Lord ang pakinggan ninyo, So, dapat alert tayo, Okay? Alert tayo. Okay ba? Amen. Okay, so nananadyo talaga. Okay? But then, praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Good afternoon, class. Magandang hapon po, Sorry. Okay, good afternoon din po sa mga nanonood sa online. Magandang hapon po sa ating lahat. At yan, salamat sa Panginoon. Thank God it's Monday. Amen. Salamat sa Panginoon. Lunes na naman, Tuesday, bukas, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and another Monday again. Mamaya December na, and then 2027 na. Advance mag-isip. Diba? I-advance na natin. Okay? So, praise the Lord for every day na ginagawa ng Panginoon. Amen? Hindi nyo ba alam na milagro ang araw-araw natin? Diba? Pagod na pagod kayo kahapon. Lalo na kayong mga Monday. Kasi Sunday is kumpleto ang full house ng mga bahay ng mga employers. And yan, walang upo-upo. Tuloy-tuloy ang trabaho. Pero nagising naman kayo at may kalakasan kayo at may hininga at wala kayong nararamdaman. Milagro yan. Amen? So, lumilipas ang panahon na hindi ninyo namamalayan. Mamaya naka 3 contracts, 4 contracts, 30 years na dito. No? Kahapon, nakala ko ang pinaka-matagal, 25, meron pa palang 30 plus years. Half of their life ay nandito sa Hong Kong. Okay? So, hindi natin namamalayan. And we thank the Lord for sustaining us. At hindi mo rin namamalayan, nakalimutan mo ng mag-asawa. Ganon. O baka may nagre-review dyan in Jesus' name. Mana-mana lang yan. Diba? Baka gaya ng sa Pilipinas, yung mga young people nakakatawa minsan kasi kapag altar call, ayaw nilang magpalihan. Kasi daw baka maipasakati yung pagiging single. Yung ayaw namin kay Bishop Richel, o kaya kay Pastor Glenda, o kaya sino pang single na pastor. Kasi baka daw pati yung pagiging single ay ma-i-impart. Takot na takot. Okay, so we praise the Lord for every day that God is doing in our life, lahat ng ginagawa ng Panginoon. At tignan nga natin para mas maganda pa at masigurado natin na ang paglilingkod natin sa Panginoon ay tama na ginagawa natin sa Kanyang harapan. Amen? Kasi merong naglilingkod in their own way. They are doing God's will. Yes, they are doing God's will, but in their way. It's not God's way. At alam nyo, ang paglilingkod po mga kapatid, kung naiinitan kayo, kung saan yung mga elektrika, kung anong tawag ito, kung yung bilin ng ating Panginoon is maglingkod tayo, pero sa pamamaraan ng ating Panginoon, hindi yung pamamaraan natin. Kagaya nila Peter, Paul, and Silas. Papunta sila ng Phrygia and Galatia, pero hindi pinahintututan ng Holy Spirit. Bakit nga nilabdan yung Holy Spirit? Bakit hindi pinayagan ng Holy Spirit? Kasi ang direction, ang instruction pala is pupunta sila sa Macedonia. Okay? So, hindi yung kung saan mo gusto at kung ano ang gusto mong gawin, kung paano ka mag-obey. So, it is by God's way. Amen? So, let's learn from Luke chapter 16 verses 1. Starting from verse 1 hanggang sa 15. Dito, ang kwento pong ito ay isang talinghaga. It is a parable. Ang parable ay isang klase ng kwento na kung saan imbis na diretso na sasabihin sa iyo ang mensahe, ay idadaan sa isang kwento para mas malalim
ang magiging pangunawa natin. Kasi minsan kapag diretsahan na, ganito ang gawin mo, minsan hindi natin nag-grasp yung message. Okay? Kaya gumagamit ang Panginoon ng mga talinghaga or parable in order to relay the message that He wants us to know. And kung dadaan sa isang parable, ay parang mas mauunawaan ng mga tao. So in this parable, we can see the parable of the shrewd manager. Kung sa Tagalog po, ang talinghaga ng isang tusong katiwala. Tuso siya, o kaya sweetik. Okay? Sa Ilocano, sweetik na katiwala. This will also talk about being a good steward. Steward means a manager. Okay? Ang tawag dito, tagapamahala ng mga ipinagkatiwala sa iyo. At alam po natin na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng oras, kalakasan ng buhay mo, yung hininga mo, yung mga pag-aari ng Panginoon ay pinagkatiwala niya sa iyo, yung kayamanan mo. Alam mo yung kayamanan mo, yung pera mo, pag-aari ni Lord yan. Pinabulsa lang sa iyo. Okay? Pinabulsa lang ni Lord yung mga pera natin. Okay? And so, let's start with verse 1. Ano ang sabi niya dito? Jesus told His disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Merong isang mayaman na balitaan niya na yung kanyang katiwala, yung kanyang manager, ay winawaldas or nilulustay niya yung kanyang mga kayamanan. Kaya ano ang ginawa niya in verse 2? Ipinatawag niya yung katiwalang yun. So he called him and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer. Sabi ng mayamang amo na ito, sabi niya, ano itong napapakinggan ko na balita tungkol sa iyo? Mag-accounting tayo. Ibigay mo sa akin kung ano yung kwentahin mo ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo dahil ito na ang last day mo. Kaya mayroon tayong sister na nag-last day ngayon. Okay? You are fired. Kunan dahil yung amo nga rich man. Sabi na, you are fired. Give me your accounting and you are fired. This is your last day. You will not be the manager anymore. Tatanggalin na kita bilang katiwala. Kaya ito ay isang kwento din na para po sa ating lahat. Okay? Ito, makakarelate tayong lahat. Kapag hindi po tayo mapagkakatiwalaan, ayan, we will be fired. Kaya tama yung testimony ni Sister Jessa. Ikaw ba naman makakita ng 1,000 kung hindi ka maduduling, di ba? Di ba maglalaway ka? Lalo na kung you are in need. Ay, merong reasoning na mapasok sa isip mo na, ay, ito na siguro yung answer to my prayer. Thank you, Lord, answer prayer. Di ba, minsan gusto natin pagtakpan ang mga bagay-bagay kahit alam natin na mali. Gusto natin baluktutin in order to serve yung kagustuhan ng laman natin. Pero salamat sa Panginoon dahil yun po ang gamit ng salita ng Diyos. Before you do it, you will be tempted, but before you yield to the temptation, mangungusap ang Lord. At ikaw na ngayon ang mag-decide. Yung bang gusto ng laman mo na kunin yun, o yung boses ng Panginoon na sinasabi niya na, oops, bakit 1,000 lang ba ang presyo ng kaligtasan mo? Di ba? Buti nga 1,000 kay Jessa. Ako naman, 30 pesos. Di ba ang cheap? Di ba ang cheap ng faith mo kung 30 pesos lang mag-feel ka? Ganito kasi yan, I'll just give you an example. Kung paano ba nangungusap si Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi nung, di ba, umuwi ako from here when I went full-time, umuwi ako to wait for my visa. Tinordodor ko lahat ng mga damit ko. Ang laman ng mga maleta kong pauwi, mga chocolate, mga ganyan. Kasi sa mindset ko, magsasabay kami ng mga box. So pag uwi ko, nandun yung mga damit ko, meron akong susunod. Ang problema na delay yung box ng, I think, 2 months. So nauusan ako ng damit. Kung saan ako pinagtatapon sa Pilipinas. Kung saan probinsya ako na dinala para mag-minister. Nauusan ako ng damit. So, nag-try naman ako pumunta sa SM. Kasi babalik ko lang ng Earth. Kaya may budget pa ng konti. Nung pumunta ako ng SM, walang magkasya sa akin. Kasi siyempre sa laki po ito, di ba?
hindi common ang malalaking sizes, mas malaki pa ako noon. And then, walang magkasya. So, ang pinaka-solution na naisip ko, magwagwag na lang ako. Eh sa wagwagan, di ba, may lane ng 50, may lane ng 30, may lane ng mga 100, ganun, may lane yung mga presyo. Eh tumingin ako sa 50, meron akong nakita. So, sineparate ko na siya. Pumunta ako doon sa lane ng 80, meron akong nakita na isa. So, dalawa. So, kung ito-total mo yun, 50 plus 80 is 130. Pero hindi ako nasimutan ng sales lady. Hindi napansin ng sales lady na yung isang damit is nanggaling sa 80. So nung nagbayad ako ng 500 pesos, binaryahan niya ako ng 400. Pero alam ko, aware ako na 80 yung isa. Pero on my mind, naka-discount ako. In my mind, in my carnal mind, naka-discount ako ng ano. So, pinanindigan ko na kaya siya ang nagkamali. In my mind, may reason ako na siya ang kapaso na, hindi niya nakita eh. So, talagang papanindigan ko sa pero hakbang na akong palabas, hindi ako makahakbang. Kasi sinasabi ng Panginoon sa isip ko, sinasabi na, bakit 30 pesos lang ba? Tayo. Bakit 30 pesos lang ba? Pananampalataya. So 30 pesos lang ba? Pagpunta ka ng impyerno? Ang dami ng pinapaalala ni Lord. Ay naku, bumalik na lang ako. Hindi ako makakakbang. Hindi ako makalag sa wagwagan eh. So bumalik na lang ako and then binalik ko yung film. Sabi, I think, kinuha ko itong isa dito sa may 80. Ay sabi ng sales lady, ay ma'am, ang honest. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Sinasabi ko sa isip ko, sobrang puri niya. Ay ma'am, ang honest mo naman. Thank you. Ganun siya. Hindi lang niya alam na kung anong pinagdadaanan ko that time. But then you see how God works. Amen? We will always be tempted. Every day merong temptation. Pero yun ang gamit ng salita ng Panginoon. Tama yung sabi ng salita ng Panginoon, that if we keep the word of the Lord, if we keep hearing and put them into our hearts, the word of God will guard us. Yun yung mag-guard sa atin para hindi tayo magkasala. Amen? Kaya maganda that we keep coming into the house of the Lord. Huwag kayong tamarin, huwag natin sabihin na, sayang pial daw ang kapatid church. Okay? Huwag kayong mainggit sa iba na pumanas siya. Meron tayong mga pa-share day naman. Hindi naman po kami sa lista. Hindi sa lista si Lord. Okay? May mga inaalam tayo ng mga statutory holiday that we allow you to go and see the creations of the Lord. Amen? Pero syempre, may limit pa rin lahat. Kasi kung every holiday na lang pinapahintulutan namin kayo, magiging worldly kayo. Kapag naging worldly ang mga tao ng Panginoon, ay delikado. Kaya, we need to see na balance pa rin ang lahat at mas marami pa rin panahon para sa Panginoon. Amen? Pero nakakahilo din minsan at pati si Lord baka mahilo. Kasi kapag hindi pasyal day, tumunta ka sa mga tao para mamasyal. Pero kapag binigay mo na, okay, outdoor kayo ngayon, gusto naman nilang mag-indoor. Diba? Maulam na talaga. Pati ipos maulaw. Gusto naman, ayaw naman nilang mamasyal. So, doon. Okay, so, pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. At isa pang makikita natin sa simula pala ng kwento na ito, we will give accounting to God. I-accounting natin ang ating buhay. I-accounting natin kung ano yung binigay niyang pagpapala sa atin. Tatanungin ni Lord, kung nilustay mo ba? Ginamit mo ba ng tama? Yung kalakasan mo ba? Ginamit mo ng tama? Yung oras mo ba? Ginamit mo ng tama? Yung pagkakataon ba? Ginamit natin ng tama? Yung bibig ba natin? Nagagamit ba ng tama? Minsan ang bibig natin kung mas ano ba bang minsan? Kakamitan natin. O ako naman. Yung bibig natin minsan kung saan-saan nagagamit. Saan-saan nagagamit. Okay, huwag tayong magpapisiyak sa atin na nangyayari. Okay, so let's see. Okay, so matatanggal na itong shrewd manager na itong hindi mapagkakatiwala ang katiwala. Okay? So he is fired. So ano ang sinabi niya sa verse 3?
nag-isip-isip yung katiwala na ito, medyo nagkakuhan itong manager na ito na sutil at tuso na manager, hindi pa magkakatiwalaan. So sabi niya sa kanyang sarili, what shall I do now? Ano na ang gagawin ko? My master is taking away my job. Matutuminate na ako, inaalis na ng master ang ipinagkatiwala niya sa akin. At ang problema, I'm not strong enough to dig and I'm ashamed to beg. Sabi niya, hindi ako ganun kalakas dahil hindi ako sanay sa heavy work, sa manual work. Hindi ako ganun kalakas to dig, magpala o kaya mag-garden o kaya ano pang mga heavy work na pwedeng pagtrabahuan niya. At nahihiya naman akong manghingi, maging beggar. Sabi niya. So, naisip niya. He came to realization. Okay? Naisip niya na, for the long time na pinagkatiwalaan ako ng master ko na ito na mayaman, pero hindi ko binigyang halaga. Pinagloloko ko siya. Ngayon na nabuking ang kanyang ginagawa, he is fired from his job. Ang problema, wala siyang fallback. Hindi siya marunong magtrabaho. Hindi siya marunong mag-garden. Okay? Wala siyang kalakasan para gawin ang mga heavy work. Nahihiya naman siyang maging beggar. So, he came now to realization. Ano ang sinabi niya sa next verse? Ano ang plinano niya? I know what I'm going to do. Sabi niya, I know what I will do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. Alam ko na. So, after realization, nagplano na siya kung ano ang gagawin niya. Sabi niya, alam ko na ang aking gagawin. Para kapag nawalan na ako ng trabaho, ay may mga tao na mag-welcome sa akin o gagawa ng kabutihan sa akin in return. So, naisip niya yun. So, ano ang plinano niya? In the next verse, in verse 5, so he called in each one of his master's debtors. He asked the first one, how much do you owe my master? So, ang naisip niya na paraan ay tanungin isa-isa yung mga nakautang sa kanyang master, sa kanyang boss. At tinanong niya yung isa, sabi niya, magkano ang utang mo sa boss ko? At ano ang sagot ng unang natanungan? 800 gallons of olive oil. O sabihin na natin, 800 Hong Kong dollars, for example. 800 Hong Kong dollars ang utang ko sa boss mo. And then sabi ng tusong manager na ito, wag ng 800. Ganito na lang, i-discount kita. So, kahit 400 na lang ang bayaran mo. Ang galing ng manager, Kasi kailangan niya ng gagawa ng kabutihan sa kanya. So, he knows that when he plants goodness, he will reap goodness. Kaya, ganun na lang ang gagawin ko kasi wala nang tutulong sa akin kung mawawalan ako ng trabaho. Kaya ginawa niya, pinag-discount niya yung mga nakautang sa kanyang master. Okay? Tinanong niya yung ikalawa. Ano yung sabi niya sa ikalawa? Next verse. Then he asked the second. And sabi niya naman, how much do you owe? Sabi ng pangalawang nakautang, 1,000 bushels of wheat. Sabi na natin, 1,000 Hong Kong dollars. And then sabi ng shrewd manager na ito, he told him, take your bill and I will make it 800. 800 na lang, hindi na 1,000. Di ba? Binigyan niya din ng discount. Sa third naman, ano ang ginawa niya sa third? And the mas, wala na palang third. Okay? So lahat ng nakautang, ganun ang ginawa niya, pinag-discount niya, pinababaan niya yung mga nakautang sa kanyang boss. And in verse 7, in verse 8, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Medyo dito ako nagtaka kasi nung binabasa ko ito, sabi ko, commended. Ang commended naman is appreciate ang ibig sabihin. Bakit in-appreciate ng Panginoon ang ginawa ng manager na tuso na ito? Why did God commended or why did God pinuri sa Tagalog is at dahil dito pinuri ng amo ang tusong katiwala. Sabi ko, bakit niya pinuri? Tuso itong katiwala at sweet nag-isip siya ng something for his own gain, for his own benefit, ay gumawa siya ng paraan para mahalin siya ng ibang tao or para i-accept siya ng mga tao. It's because alam niya na walang kukukup sa kanya kung siya ay mawalan ng trabaho.
Pero dito pala, maaaring itong manager na ito, dahil siya ang manager, alam niyo kapag you become a caretaker or a manager of someone who is rich at ipinagkatiwala sa iyo ang business, ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang mga ari-arian para i-manage mo. Maaaring itong manager na ito, nag-overprice siya in the very beginning. May patong siya. May patong siya sa mga pinautang ng amo niya, meron na siyang ipinatong aside sa mga interest na para sa kanyang amo. So parang double interest. Yung first interest is para sa amo na nagpautang. May isa pang patong para sa personal na gain ng manager na ito. Kasi tuso itong manager, greedy siya, mukhang pera siya . So pinatong-patungan niya yun. Pero nung mawawala na siya ng trabaho, inalis niya yung sarili niyang patong. Yung mga pinatong niya, yung sarili, yung personal interest niya, ay yun ang inalis niya in order na ibalik niya sa original na amount yung mga utang ng mga tao dito sa kanyang amo. And so, that's why the master commended him. Sabi niya, ang galing mong mag-isip. Sabi ng amo niya, ang galing mong mag-isip. Sabi ng ganyan. At ituloy natin, for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Ano ang nakita ng Panginoon dito? Na kahit itong manager na ito ay sutil at sweetie at tuso, nakita ng Panginoon na He is willing to let go of the benefit that he can get just to be friends with other people. He is willing, imbis na para sa kanya yung ipinatong niya, he was willing to let it go. Ibig sabihin, meron na yung realization na, ay, mali ang ginagawa ko, kaya matatanggal ako sa trabaho, kaya babawi ako. Willing siyang bumawi sa kanyang master. I will make things right. Kaya, pinuri ng kanyang master, ang galing mo mag-isip ng solution. Sabi niya ganyan. And so, I would like to connect this to Zacchaeus. Alam niyo si Zacchaeus, isa siyang corrupt na tax collector. Alam niyo kung bakit ang tax collector ay kaakibang kaagad nila ang pagiging sinner. Kapag sinabi ng Bible na tax collector, sinner kaagad ang nakadugtong sa kanilang mga title and sa kanilang mga position. It's because being a tax collector, ang ginagawa nila, nag-a-add sila ng mga, kumbaga 5,000 lang ang bill sana ng isang tao, ginagawa nila 15,000. Kurap talagang pinapatungan ng marami. And so, Zacchaeus is a sinful man. Siya ay makasalanan. Pero when he encountered Jesus, nung na-encounter niya si Jesus sa kanyang buhay, ano ang ginawa ni Zacchaeus? He realized his mistakes at ano ang sinabi niya kay Jesus. Na nung na-encounter niya si Jesus, pumunta si Jesus sa kanyang bahay. Sabi ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, come down. Kasi umakyat si Zacchaeus sa puno dahil maliit siya . So umakyat si Zacchaeus sa puno at sabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, come down and I will go to your house and I will eat with you. Sabi niya, makikikain ako. Alam niyo kapag ang bisita nakikain, that is the start of a relationship. Okay? So Jesus was willing to be in relationship with Zacchaeus. And ang maganda kay Zacchaeus, he was willing. Although yung mga tao sabi niya, bakit si Jesus pupunta sa bahay ng isang makasalanan? Amen? Zacchaeus is a sinful man. So pumasok si Jesus sa bahay ni Zacchaeus. And reading in between, there came repentance. Dahil na-encounter ni Zacchaeus si Jesus, naintindihan niya ang kahalagahan ng buhay at ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo at yung pagmamahal sa pera ay alam niya na hadlang para siya ay maligtas. Kaya sabi niya kay Jesus, sabi niya ganyan, Jesus, I will sell half of my possessions. Ibebenta ko ang kalahati ng aking mga ari-arian at ibibigay ko sa mga poor people, sa mga walang kakayahan, sa mga needy, sa mga nangangailangan. And alam niyo ang sinabi ng Panginoon? Salvation has come to his house. Tignan ninyo, half lang ang sinabi ni Zacchaeus.
At sabi ng Panginoon, ang kaligtasan papasok sa bahay na ito. But Zacchaeus is a sinful man. Pero nung na-encounter niya si Jesus, bumawi siya. At yan din ang nakita ng Panginoon dito sa pusong katiwala na hindi mapagkakatiwalaan. Amen? He became greedy. Pero, nung sinabi na ng master sa kanya na matatanggal ka na sa trabaho, ay, ura-urada ng, ay, ayoko matanggal sa trabaho, dapat mag-isip ako paano ako babawi sa aking master. At ganyan din po ang kalagayan natin bilang mga Kristiyano. Tayo po ay mga alagad ng Diyos. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang presensya, ang kanyang ilaw. Kung hindi natin gagamitin, ang sabi ng Panginoon, I will take away your lampstand from you. Kapag inalis ni Lord yung ilaw, ibig sabihin, inaalis niya yung presensya niya sa atin. Ano ang gagawin natin? We are being warned every day, dahil every day po ang service natin. We are being warned every day of the coming of the Lord to judge. To come to save us, to save the faithful, and to judge the unfaithful. Amen? Ano ang gagawin natin habang may pagkakataon? We are learning this kasi makikita natin na kahit na gano'n na nag-start tayo ng mali, kahit na naging greedy tayo, kahit na nagkamali tayo sa ating mga buhay, kahit nagkasala tayo, kahit nangulit tayo, kahit na nagkapatong-patong ang ginawa natin sa Panginoon. Now that God is speaking, how are we going to respond? Babawi ba tayo? Are we going to ano ba ang babawi sa English, sa Tagalog? Hindi naman. Yun, basta babawi ba tayo? Gagawin ba natin kung ano ang tama na magbibigay papuri sa ating Panginoon? Amen? Kagaya ng ginawa ng shrewd manager na ito. You know, this man is a greedy man. Sakim siya, kaya namupit siya eh. Sinosobrahan niya yung mga personal gain niya para siya ang makarami. But then, when God warned him, when the master warned him na matatanggal na siya, then, ura-urada, gumawa siya ng paraan. And one thing that he did, yung ginawa niyang solusyon is to cut his own benefit, to cut his own personal gain, para magkaroon siya ng relasyon sa ibang tao. And kahit sabihin natin na mali yung reason niya, kasi kinat niya in order na maging mabuti yung mga tao sa kanya in return. Pinaghahandaan niya yung pagiging jobless niya. Kaya, di ba, minsan ganun tayo eh. Magiging very, very good tayo sa isang tao, minamassage natin, kasi mamaya utang tayo, di ba? O kaya itinitimplahan mo ng kape kasi mamaya may favor kang hihilingin. Di ba? We are expecting something in return. Ganun yung nature ng isang tao. So although ganun yung reason kung bakit ginagawa ng shrewd manager na ito, yung paraan niya na pagbibigay ng discount sa mga utang nila sa kanyang master. But then, still, God commended itong shrewd manager na ito. And then kung titignan natin ang verse 9, isinunod ng ating Panginoon. Sabi niya, at hindi aksidente na ito ang kasunod na versikulo. Sabi ng Panginoon, I tell you, now, tapos na yung kwento, yung parable. Nag-end na yung parable. Okay? This is now the word of Jesus to His disciples na sumusunod sa Kanya. Disciples are learners, just like us. We are disciples today. Amen? Amen. So sabi niya ngayon, and that includes you and me, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Bakit kaya ito ang kasunod? Ibig sabihin, kagaya ng shrewd manager na ito, itong tusong katiwala na ito, he was willing to cut off his benefit in order to have a relationship with other people. Amen? And God wants us to upgrade it into a deeper sense na sabi niya, kaya kayo, be willing din. Just like the shrewd manager, be willing to let go of your gain. Be willing na yung gain ninyo, yung interest ninyo, yung mga kinikita ninyo, be willing to let go of them in order to build relationship with other people that will also know the Lord. Amen? Kaya sabi niya, gamitin ninyo
Gamitin ninyo, be willing na mawalan. Be willing na matapyasan ang inyong mga allowance. Be willing na mabawasan ang inyong mga i-remit just to gain friends for the kingdom of God. Friends, of course, ang sinasabi ng Panginoon na friends dito, friends are the people whom we are going to bring into the presence of God. Amen? Yung dadalhin natin na makakakilala sa Panginoon din. These are the friends that God wants us to na pag-i-investan natin. So that kahit maubos yung pera mo, yung allowance mo, yung i-remit mo kahit maubos pa, oh, you will be welcomed into the eternal dwellings of God. Ibig sabihin, salvation. Tayo po ay makakarating sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Being willing to let go of our personal gain, yan ang ibig sabihin niya. Being willing to let go of our worldly wealth. Kaya yan, sabi ng ibang tao, bakit kaya lahat ng preaching may giving? Eh, ang Bible may giving kaya. Basahin nyo, ang mga Bible ninyo. Maraming giving sa Bible eh. Eh, kahit ka ito manager lang na pinag-uusapan natin, ay napunta pa rin sa giving. And because you see, because God is concerned. Alam ng Panginoon, you know, God is all-knowing. And we can see also with our bare eyes. Ano? Makikita natin kung imumulat ninyo ang inyong mga mata and you analyze the world kung ano ang nangyayari ngayon. You look at the people around. There are people who are very zealous before na naglilingkod sa Panginoon. Pero kung nag-increase ang kanilang mga sahod, nowhere to be found. Amen? Yung yumaman na sila, nagkaroon na sila ng maraming investment, ay nakalimutan nila ang Panginoon. Alam ng Panginoon ang kanyang kalaban. At ang kalaban ng Diyos ay walang iba kundi ang pagmamahal sa pera. Kaya kung titignan po natin in verse 10, let's see verse 10. Kaya sabi niya, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. You see, kung konti pa lang ang ipinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, ay hindi ka na mapagkakatiwalaan. Di how much more kung malaki na ang ipagkakatiwala. Di ba? So, yung maliit na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon at hindi natin inaalagaan, hindi natin binavalue or hindi natin binibigyan ng katuturan or kabuluhan, at binabasta-basta na lang natin, so paano tayo magkakatiwalaan ng Panginoon sa mas malaki pa? Kaya huwag tayong maintindihan. Sometimes, bakit kaya si sister, pareho lang naman kami ng months dito, o kaya pareho lang naman kami ng buwan dito sa church na ito, bakit ang dami nang pinapagawa sa kanya? Kasi kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na ipinagkatiwala sa'yo, for example, ang sinabi ni Leader Joy, sabi nila, mauna ka sa church, isagana mo, i-prepare mo yung mga kopya natin para sa choir. Ang aga-aga mo, 8 o'clock, nandito ka na. Yun lang ang pinagawa sa'yo, di ba? 8 o'clock, nandito ka na, nagkalkal ka na, inayos mo na, nilagyan mo pa ng mga clip-clip para hindi lumipad, tapos pinagpipila mo pa yung mga stand para hindi mahirapan yung gitarista, inayos mo na rin yung microphone para wala nang aberya pagdating ng mga kasamaan. You see, with that little things na kung magkakatiwalaan ka, God will give you more. Amen. Amen? Pero kung sinabi na umaaga ka, opo, leader, opo, sure, promise, gano'n. Dumating ka, 5 minutes before the starting of the service. Tapos nagka-cram tayo ganyan. Wala, mamumulagatan pa talaga. Diba? Nasaan yung stand? Nasaan yung microphone? Nasaan yung mag-i-start na tayo. Hindi tayo magkakatiwalaan doon. So we are not giving our best to God. So if with the little things ay hindi na tayo trusted, how can God give us more? Amen? So, ganyan din po ang nangyayari. Ganyan din ang ginagawa namin as pastors or leaders. Kung yung isang tao na inutusan namin ay very on time at ang linis ng trabaho niya, ay the next time meron na naman. Isa kanya mo ipagawa kasi very committed yan. May mga ganong endorsement pa kaming nalalaman. Pero kung may naipagawa tapos hindi nagawa, tapos kung may pinagawa si Pastor na Domingo sa isang kapatid, tapos sabi ko din na, may papagawa nga ako sa kapatid na si Maria, kumari. Wag mo nang asahan yan. Ganyan ang sasabihin niya kung hindi natupad yung naiutos sa kanya. So, pati negative feedback, may endorsement din yan.
Amen? Kaya mag-ingat tayo. Kung ano yung pinagkakatiwala sa atin na gagawin natin, let's do our best as our service to God. And you will see much more na ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen? In verse 11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, now we go deeper. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa pagmamanage mo, sa pagiging steward mo sa worldly wealth, who will trust you with true riches? Eh kung sa worldly wealth ay namumupit na tayo, hindi natin alam kung paano natin i-manage or nawawala ka na. Sa worldly wealth pa lang nakakarampot na ma-experience natin dito sa mundong ito, ay hindi natin alam kung paano i-manage at nawawala-wala na tayo sa presensya ng Panginoon. Paano pa ipagkakatiwala ang totoong kayamanan sa atin? Amen? Right? So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, how can we be trusted with the true riches? Tama naman. Amen? Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa makamundong kayamanan, so how much more sa totoong kayamanan na? Eh, kung hindi natin alam i-manage yung maliit, how much natin i-manage yung mas mahalaga? Amen? So ano ang sabi ng Panginoon in verse 12? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Yes, kung ipinagkatiwala sa iyo ang isang bagay at hindi mo nabantayan, hindi mo naalagaan at nawala o kaya nasira, paano ka bibigyan ng sarili mong property? Di ba? O kagaya ng kunwari sa mga computer. Eh, ang computer natin, computer ng lahat. Di ba? O kagaya ng iPad ninyo. From Monday to Friday yan, sa inyo yan. Eh, hindi natin property yan. Okay, property ng ating Panginoon yan. So, kung hindi, pabara-bara, i-close mo yung iPad, blank, tapos hindi maayos yung paghahawak natin, yan, laking nakukulog. So, how can God give you your own property? Kung ako, for example, ako ang may-ari ng iPad, tapos nakikita ko na blank, wala nang nauntog-untog yung iPad na ipinagkatiwala sa inyo. Nauntog-untog. Eh kahit may capability ako at gusto ko kayong i-bless, bibigyan ko kayo ng isang iPad, for example. Pero nakikita ko yung pagtrato nyo sa gamit ko eh. Na pabalag-balag lang yung ginagawa ninyo. I will not give you a property of your own. Kasi nakikita ko hindi mo naalagaan. So, bakit ko ipagkakatiwala ang isang bagay na mahal para sa iyo? Diba? So, ganyan din sa ating Panginoon, mga kapatid. So, if we are not trustworthy with the property of the Lord, and you know, everything na nasa ating property ko yan ng Panginoon. Yung buhay mo, yung kalakasan mo, yung oras mo, may value po yan. Amen? Kung hindi natin gagamitin para sa ating Panginoon, then how can God trust us with much, with more valuable? How can God trust us with eternal life? Eh, yung oras na lang na kukunti, half day na service natin, hindi natin mabuo para sa Panginoon. Amen? So how much more? Yung mas mabibigat pa, mas valuable pa na ibibigay na property ng ating Panginoon. Kaya ito, these are questions. Napansin pa ninyo mga question ang mga last 3 verses na binasa natin. These are questions for us to ponder. Pag-isipan natin bilang mga katiwala ng Panginoon because we are all stewards of God's property. Anyar aramidom, yung talong ni Apo Diyos ka. Anyar mati yung talong na pastora, tabiyag mo. Your life. You don't own your life. Your breath. What are you doing with your breath? Are you wasting? Just like this shrewd manager na hindi niya ginagamit ng tama. The gifts, the blessings, yung talent. Diba? May talent ka. Pero ayaw mong gamitin. Tinatamad ako gusto na. Wala. Babawiin ni Lord yan. Kagaya ng ginawa niya sa shrewd manager. Time will come that the Lord will say, okay, stop na. You are fired. Pagbubulat ka na, kapal nga ka ng aramatan ni leader, you're fired. Because hindi natin ginagamit yung tama para sa atin. And there's a warning here in verse 13. So
So ito na ang warning ng Panginoon in connection sa ginawa ng shrewd manager dito. Okay, kaya sabi ng Panginoon, no servant can serve two masters. Kasi itong pusong katiwala na ito, he served yung delight ng katawan niya. And yung kagustuhan ng katawan niya is mahalin ang pera. Kaya yan, naging abusado. Naging abusado siya, nagpatong-patong ng mga komisyon niya in order to palakihin ang kanyang gain. And he served two masters. One master, sabi niya, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. What are these two masters in the life of people? God and money. Pera at Diyos, ito ang magkalaban. Okay? But God wants us to serve Him. But people are serving money. How do they serve money? Sinasamba nila ang money. They love money. They think more about money than thinking more about God. They work for money than working for God. Yan. Kaya nagiging master po ang money. Kasi paano ba ako yan? Naman, ay, ganito pa ang gagawin ko. Ay, ganito pa ang gagawin ko. Ay, huwag ko na lang ibigay ang price and offerings ko para mas marami pa ako maiipon sa bangko. Oh, we are serving money. Kaya huwag po kayong magtaka mga kapatid kung bakit po nag-e-exhort tayo ng tithes and offerings because delikado. Delikado. If money will become our master, awan di mamaal na tibiyag kakapsat po. Even if you have a very beautiful family, even if you are good, you are healthy, you have a very good employer, na parang malayo kang ma-terminate, parang hindi ako i-terminate, mas nora kasi they are very good to me. Okay, may mga ganyang mga reason. But we do not know. When we serve money, delikado. Delikado. We do not believe in the Word of God, delikado. Our life is meaningless apart from God. And knowing God, serving God is just not knowing His name. Hindi lang magpunta dito at mag-praise the Lord. We need to obey the commands of God. Amen? Yan. Pero ang maganda dito, yung shrewd manager, he was given a chance. Di ba? Ang ganda, in-applaud ka agad ng Panginoon kahit na medyo tuso itong manager na ito. Ay, pinuri ng Panginoon yung panagbabawi na. He repented, in between, he repented because he realized his wrongdoings. And so God commended him. So kahit na mali ang ating pag-start, maaaring naging parang shrewd manager tayo, hindi tayo naging honest na katiwala ng Panginoon, hindi tayo naging mabuti na sa mga ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, but it's not too late. Amen? It's not too late to please God. This is the time to overturn the table at bumawi tayo sa ating Panginoon. Let's do the good thing that God demands so that God will commend us also. Just like what He did to this shrewd manager. At kung titignan natin ang verse 14, kung bakit ganito ang pangungusap ng Panginoon sa mga tao, it's because may mga Pharisees kasi. The Pharisees who love money. Gusto niyang turuan itong mga Pharisees, ang mga Pharisees na sinasabi ng Bible, they know the Word of God. They are knowledgeable of the Word of God. Pero walang application, parang head knowledge lang lahat ang kanilang kaalaman. Head knowledge lang at hindi nila sinusunod. Kaya sinasabi ng Panginoon ang mga ganitong parable, ang ganitong talinghaga in order to bring the message to these Pharisees who loved money, naging money lovers, naging master nila ang money, itong mga Pharisees na ito. So when these Pharisees heard all this, they were sneering at Jesus. Alam niyo yung sneer, parang dilatang damay. Yung ano lang, babagang dita nga Jesus, punada. So they sneered at Jesus because they are being heard. Maka-heard na. Amen? Kaya sinabi ng Panginoong Jesus in verse 15, last verse, He said to them, you are the ones who justify yourselves in the eyes of men, but God knows your hearts. What is highly valued among men is detestable in God's sight. I would like to read it in Tagalog. Sabi nga dito,
Kaya sinabi ni Jesus sa mga Fariseo, nagbanal-banalan kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Amen? So this is a parable to the disciples and at the same time to the Pharisees. Again, who are the Pharisees? They know the Word of God, but they don't apply. Hanggang head knowledge lang. Kaya ito din, mag-ingat tayo, baka hindi tayo disciple. Sana disciple tayong lahat, ano? Sana disciple tayo, hindi po sana tayo mga Fariseo at mga Sadducees na kung saan hanggang salita lang ang kanilang nalalaman at walang application. Amen? So let's learn from this shrewd manager. He started wrong. Wrong yung ugali niya. Wrong yung ginawa niya. But then when he was warned that he is about to be fired, his life, his position will be taken off from him, bumawi siya. He made a way para makabawi sa ating Panginoon. And he succeeded kasi pinuri siya ng Diyos. Amen? And so, kagaya din natin ang shrewd manager na ito, winaldas natin ang ating kalakasan, kagaya ng prodigal son, di ba? Winaldas natin ang ating kalakasan, winaldas natin ang ating mga oras sa mga walang kabuluhan, winaldas natin ang ating mga pera sa pansarili nating kapakanan. But then, just like the shrewd manager, God is speaking to us now, I will come and take away your love. Yun ang warning ng Panginoon sa bawat mananampalataya. I will come and take away your love kung hindi pa rin tayo maglilingkod ng totoo at buo sa Diyos. When God takes the love, God is taking off your salvation. God is taking off the Holy Spirit. So, nasa sa atin po mga kapatid, kung magpapatuloy tayong mga tuso, kagaya ng shrewd manager, but then this kwento, itong kwento na ito, ay ibinahagi ng Panginoon para mamulat din po tayo sa katotohanan sa mga salita ng Diyos. Amen? So, pagpalain kayo ng Panginoon at magpatuloy po tayong maglingkod, magpatuloy tayong magsamba sa ating Panginoon at isuko ang ating mga buhay. Amen? So, let's bow down in prayer. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat sa mga salita na aming napakinggan. At totoo, Panginoon, napakadakila mo. Salamat sa iyong habag at awa na laging nagtuturo sa aming Panginoon. At good manager na ito, O God, na hindi namin pinahalagahan ang iyong mga ipinagkatiwala sa amin, na winaldas namin sa walang kabuluhan ang mga blessing na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Na dumudulog sa iyong presensya, O God. Makabaguhin mo kami, Panginoon, and continue to teach us, O Lord, and guide us, O God. Convict our hearts, O Lord, para sa kahit na sometimes may mga pagkukulang, may mga agam-agam, Panginoon, may mga pangangailangan, that even in the midst of needs, O Lord, we will continue to obey you because you are faithful to your promises, O God. Father, bless your children with wisdom that comes from you. And Lord, with all their needs, O God, I pray that by the power of your holy name and by the power of the Holy Spirit, Lord, our needs will all be met before we go out from this place, O God. Father, thank you for your grace and mercy. This is our prayer, Lord, in Jesus' name.